Sa pag-ibig sa bayan, dito rin ako sa Quezon City nag-umpisa. Bilang UP Student Council President, ako'y naging student leader dito sa UP Diliman. Bilang student leader noong panahon ng diktadura, doon ko nakita, namulat sa katotohanan ng kawalan ng katarungan, ng kahirapan, ng pang-aapi. Kaya doon pa lang, nag-umpisa na tayo dyan sa UP, dito sa Lungsod Quezon. Dito ko natutunan din mahalin ang inang bayan. Salamat Quezon City, dito ako una ring nahalal bilang elected official ng 4th District ng Quezon City bilang konsehal. Naglingkod sa inyo sa lungsod mula 1988 hanggang 1992 at naglingkod ng tapat at totoo. Tayo po ang naging panukalang batas at pangunahing nag-akda ng Department of Social Welfare ng Lungsod Quezon. Dati po kasi office lang yun. Noon pa man, inuuna na po natin ang mga kapos, ang mga kinakailangan ng tulong ng gobyerno. Tayo ang principal author na itinatag ang Department of Social Welfare ng Quezon City Government. Sino rito ang nakikinabang ngayon sa mga social welfare at social assistance programs ng ating pamahalang lungsod? Taas ang kamay. Ayun. Kahit paano, sinimula po natin yan nung ako'y konsehal. Pinakabatang konsehal ng Quezon City mula 1988. Salamat ulit, Quezon City. Dito ako natuto ng eleksyon, paano tumakbo, paano mangampanya, at paano manatiling tapat at totoo sa aking panunungkulan. Hindi po ba? Dito rin sa Quezon City, 3 beses na akong tumakbong senador, 3 beses din niyo ako hinalal dito sa ating lungsod. Maraming salamat, Quezon City. Maraming salamat sa inyong naging tiwala at suporta. Lagi akong nananalo, laging nasa top 12 pagka sa lungsod Quezon ang pinag-usapan. Maraming salamat. At dahil doon, 3 beses kayong nagtiwala sa akin, 3 beses akong naglingkod. Sa 3 termino natin bilang senador, wala kayong narinig na anumang kasong katiwalian na ako'y nasangkot. Ang pagkakampanya natin matatapos na mamayang hating gabi. 90 araw ng pagkukumbinsi. Hindi biro mangampanya sa buong Pilipinas. Kung kaya ko lang hatiin ang aking katawan sa 100 piraso para lang maabot ang ating mga kababayan, gagawin ko. Nung tinanong sa akin, paano ba ang pakiramdam ng nangangampanya sa buong Pilipinas sa loob ng 90 araw? Ang sagot ko, hindi mo na naisin sa pinakamasama mong kaaway. Hindi madali. Bakit ko nga ba ginagawa ito? Nahihiwalay sa aking misis. Nahihiwalay sa aking pamilya. Puyat, walang tulog, nagugutom, bilad sa araw. Bakit ko ba ginagawa ito? Dahil nakikita ko na ang ating bayan, nagkukulang ang mga leader na magiging tapat at totoo para sa taong bayan. Nakikita ko na ang ating bayan, kulang na kulang ang mga leader na tunay na maglilingkod, hindi sa sarili, kung hindi paglilingkuran ang bayan. Nung ako po'y tumakbo bilang Vice President ni Leni Robredo noong 2022, ang ating isinulong gobyernong tapat. At ang nakikita natin ngayon, magulo, bangayan, patuloy pa rin ang nakawan
Hindi tama. Kaya kung kinakailangan makampanya ng 90 araw para hikayatin ang ating mamamayan na sama-sama na natin gawin ng paraan para maayos na ang ating bansa, gagawin natin. Hindi tayo aatras, hindi tayo nagbitiw, tuloy-tuloy ang laban dahil kayo, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ang ating minamahal na bayan, yan ang ating pinaglalaban. Hindi natin maaaring talikuran ang ating mga anak. Anong klaseng magulang ang siyang magtatalikod o kaya ipagtataksil o kaya iiwanan sa ere ang kanyang mga anak? Hindi. Lalaban tayo. Lalaban tayo. Ngunit hindi ko ito kaya ng mag-isa. Kailangan ko ang tulong ninyo. Maraming salamat. Kaya nating kumilos, tumindig, manindigan. Pagka ang taong bayan na ang tumataya, pag taong bayan na ang kumikilos kasama ang mga leader na mayroong paninindigan, walang anumang politika, wala anumang puwersang politika ang maaring maging hadlang. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng luha, ang lahat ng pawis, ang dugo, lahat yan ay pangdidilig sa ating mga pangarap na mas magandang kinabukasan.